Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba, yung mga taong pinaka-strong tingnan ngayon, hindi naman sila yung pinaka-maingay dati. Hindi sila yung laging may announcement sa Facebook na, simula bukas magbabago na ako. Hindi rin sila yung todo kwento sa lahat ng plano nila. Pero after ilang taon, pag nakita mo ulit, iba na ang tindig, iba na ang aura. Parang may bigat, parang may lalim. Tapos mapapatanong ka, paano niya nagawa yun? Ang totoo, hindi biglaan ang lakas. Hindi yan overnight success. Kadalasan ang lakas ay bunga ng tahimik na disiplina. At kung nasa middle age ka na, siguro ramdam mo na to. Hindi na tayo bata na puro hype lang. Hindi na tayo nadadala sa puro motivation quotes. Mas gusto na natin yung totoo. Yung may laman, yung may bunga. Kasi sa edad natin, hindi na pwedeng puro salita. Kailangan may resulta. Pero doon ka lumalakas. At habang ginagawa mo yan, may napapansin kang pagbabago. Mas hindi ka na madaling matrigger. Mas hindi ka na basta-basta naaapektuhan. Parang dati, isang salita lang, wasak ka na. Ngayon, kaya mo nang ngumiti at mag-move on. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may disiplina ka na sa loob. Isa pa sa napapansin ko, yung mga taong tunay na malakas, hindi sila nagmamadali magpakita ng resulta. Hindi sila pressured mag-post ng achievement. Tahimik silang nagtatrabaho. Sa trabaho man yan o sa maliit na negosyo. Yung iba, puro plano, puro idea, puro balang araw, pero walang action. Samantalang yung tahimik, kahit pagod na galing duty, gumagawa pa rin ng maliit na hakbang. Nag-aaral ng bagong skill, nagbabasa, nag-iipon kahit paunti-unti. Walang announcement, walang fanfare, pero after ilang taon, sila yung may stability. Sila yung hindi masyadong natitinag. At dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Kaya mo bang magtiis ng walang palakpak? Kasi doon nasusubok ang disiplina. Kapag walang nakakakita. Kapag walang pumupuri. Kapag parang walang nangyayari. Minsan nga parang unfair pa. Ikaw nagtitiyaga, ikaw nagtitipid, ikaw nag-e-effort. Tapos yung iba parang mas mabilis umangat, mas maingay, mas visible. Pero tandaan mo, ang maingay mabilis din mapagod. Ang tahimik, tumatagal. Ang tahimik na disiplina ay parang pag-aalaga ng puno. Hindi mo makikitang lumalaki araw-araw. Pero kung babalikan mo after isang taon, makikita mo ang laki na pala. Ganyan din ang lakas mo. Hindi mo napapansin habang ginagawa mo ang maliliit na tamang bagay araw-araw. Pero darating ang panahon, mapapansin ng iba. At higit sa lahat, mararamdaman mo sa sarili mo. Mas kampante ka na, mas sigurado ka na, mas buo ka na. Kahit may problema, hindi yan regalo. Pinagtrabahuhan yan, tahimik, araw-araw. At habang mas pinipili mong magpakita ng disiplina kahit walang nakakakita, mas nararamdaman mong hindi mo na kailangan ng validation ng lahat. May tahimik kang kumpiyansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang mas malalim na aspeto ng tahimik na disiplina, yung paraan kung paano mo hinaharap ang kabiguan at pagkakamali mo ng walang drama. Pero may pananagutan, sa edad natin, hindi na bago ang pagkakamali. Ilang beses ka na bang nagtiwala sa maling tao? Ilang beses ka na bang nagdesisyon na akala mo tama, pero sa huli, ikaw din ang nahirapan? Dati siguro, pag nagkamali tayo, ang bilis nating maghanap ng masisisi. Sitwasyon. Ibang tao, kakulangan ng suporta, pero habang tumatanda tayo, may isang klase ng lakas na unti-unting nabubuo yung kaya mong umamin sa sarili mo ng tahimik. Sa edad natin, marami na tayong naranasan. Nasaktan, na-disappoint, naloko. At minsan, gusto mo na lang sumabog. Gusto mo nang ipaglaban ang sarili mo sa lahat ng paraan. Pero may ibang klaseng lakas, yung kayang manahimik. Hindi ibig sabihin mahina ka. Hindi ibig sabihin wala kang sagot. Ang ibig sabihin, pinipili mong hindi lahat patulan. Pinipili mong hindi lahat bigyan ng energy. May kasabihan si Epictetus, isang Stoic philosopher, na hindi mo kontrolado ang ginagawa ng iba. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ngayon, isipin mo yan. Ilang beses ka bang naubos dahil pinatulan mo lahat? Ilang beses ka bang nawalan ng peace dahil gusto mong patunayan ang sarili mo? Ang tahimik na disiplina sa emosyon ay yung kaya mong huminga muna bago magsalita. Yung kaya mong i-delay ang reaction mo. Yung kaya mong sabihing, hindi ko na kailangan patunayan ang sarili ko dito. Sa totoo lang, mas mahirap yun kaysa sumigaw. Mas mahirap yung manahimik kaysa magalit. At habang pinag-uusapan natin ito,
Gusto kong isipin mo ang isang area sa buhay mo ngayon na alam mong kailangan ng disiplina. Hindi dramatic, hindi bongga. Isang simpleng bagay lang, maaaring sa pagkain, maaaring sa paghawak ng pera, maaaring sa pakikitungo sa isang tao na laging kumukuha ng energy mo. Hindi mo kailangang ayusin lahat sabay-sabay. Ang tahimik na disiplina, hindi siya rush. Isa-isa lang. Isang desisyon ngayon. Isang tamang hakbang bukas. At habang pinipili mong maging consistent sa maliit na bagay na iyon, may nangyayari sa loob mo na hindi mo agad nakikita. Unti-unti mong binubuo ang identity mo bilang isang taong may kontrol sa sarili. Hindi reactive, hindi padalos-dalos, hindi puro emosyon. Diyan nagsisimulang tumibay ang pundasyon. Dahil sa totoo lang, ang lakas na hinahangaan natin sa iba yung kalmadong presence, yung hindi madaling matinag, yung may dignidad. Sa usapang pamilya, kalusugan, pera, relasyon, respeto sa sarili, lahat yan nangangailangan ng disiplina. At madalas, ang pinaka-epektibong disiplina, tahimik. Alam mo yung gumigising ka ng maaga kahit walang nakakakita? Yung umiwas ka sa dagdag gastos kahit kaya mo naman? Yung hindi ka na sumagot sa insulto kahit kaya mong patulan? Walang palakpakan doon. Walang audience. Pero doon nabubuo ang lakas mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba nabubuo ang tunay na lakas sa pamamagitan ng tahimik na disiplina. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang higpit sa sarili. Ito ay tungkol sa maliliit na desisyon araw-araw na walang nakakaalam, pero unti-unting binabago ang buhay mo. Simulan natin sa isang simpleng bagay, consistency. Hindi naman kailangan sobrang galing. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino sa room. Ang kailangan mo, yung kaya mong gawin ulit bukas, at sa susunod na araw, at sa susunod na buwan. Halimbawa, sa kalusugan. Ilang beses ka na bang nagsabi, magda-diet na ako? O kaya, mag-e-ehersisyo na talaga ako simula Lunes? Tapos pagdating ng Lunes, may handaan, may bisita, may excuse. Pero yung taong tahimik lang, hindi niya inaanunsyo. Hindi niya sinasabi sa lahat. Basta naglalakad siya tuwing gabi. Kahit 20 minutes lang, kahit walang nakakakita. After ilang buwan, iba na ang katawan. Mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip. Hindi dramatic ang simula, pero solid ang resulta. Ganyan ang tahimik na disiplina. Hindi siya exciting sa umpisa. Minsan boring pa nga, pero habang tumatagal, dun mo mararamdaman ang lakas. At hindi lang ito tungkol sa katawan, pati sa emosyon. Hindi mo kailangan i-post, hindi mo kailangan ipaalam sa buong mundo na nagkamali ako, pero sa loob mo, malinaw. Oo, nagkulang ako dito. Oo, dapat inayos ko to. At imbes na lamunin ka ng hiya o pride, ginagamit mo yon para mag-adjust. Yan ang tahimik na disiplina sa pagharap sa kabiguan. Hindi dramatic. Walang iyakan sa social media. Walang parinig. May simpleng pag-upo ka lang minsan, siguro sa kwarto mo, o habang naglalakad ka mag-isa. Tapos iniisip mo, ano ba ang pwede kong gawin ng mas maayos next time? At alam mo kung anong mahirap, yung tanggapin na hindi ka na 20 years old. Hindi na pwedeng puro impulse, hindi na pwedeng bahala na. Kasi ngayon, may pamilya na umaasa, may anak na tumitingin, may sarili kang pangarap na ayaw mo nang ipagpaliban. Dito pumapasok yung disiplina sa pag-iisip. Maraming laban sa buhay, hindi naman sa labas nagsisimula. Sa loob yan, sa isip. Yung mga kwento na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Hindi na ako pwedeng magbago. Ganyan na talaga ako. Late na para sa akin. Pero kung may tahimik kang disiplina, hindi mo hahayaang ang isip mo ang magdikta ng limitasyon mo. Pinipili mong baguhin ang narrative. Naalala ko tuloy si Marcus Aurelius. Isang emperador na may kapangyarihan, pero sa personal niyang journal, paulit-ulit niyang pinaaalalahanan ang sarili niya na kontrolin ang isip, hindi ang mundo. Isipin mo yon. Emperor na siya, pero alam niyang ang tunay na laban ay sa loob. Hindi mo kailangan maging emperor para maintindihan yon. Sa simpleng araw-araw na buhay, ramdam mo yan. Halimbawa, may nagsabi ng hindi maganda tungkol sa'yo. Pwede kang mag-isip ng ilang araw, paulit-ulit, parang sirang plaka. O pwede mong sabihin, sige noted, pero hindi ko hahayaang kainin nito ang peace ko. Hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman. May disiplina ka lang sa kung hanggang saan mo pahihintulutan ang isip mo. At habang ginagawa mo yan, unti-unti kang tumitibay.
Isa pang aspeto ng tahimik na disiplina na madalas hindi napapansin yung kakayahang maghintay. Grabe, sa panahon ngayon lahat instant. Instant noodles, instant message, instant validation. Pero ang tunay na pagbabago, hindi instant. May mga panalangin ka na ilang taon mo nang dinadala. May mga goal ka na parang ang bagal-bagal umusad. Minsan mapapaisip ka, may patutunguhan pa ba to? Dito nasusubok ang disiplina. Yung hindi ka susuko kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Yung patuloy kang gumagawa ng tama kahit walang assurance ng resulta. Parang pag-iipon. Ang hirap magtabi ng pera lalo na kung sakto lang ang kita. Pero may disiplina kang magsabi, kahit konti lang, magtatabi ako. Hindi dahil may emergency na agad, kundi dahil alam mong darating ang araw na magpapasalamat ka sa sarili mo. At totoo yon, darating ang panahon na mapapangiti ka at sasabihin mong, buti na lang hindi ako sumuko noon. Minsan, ang lakas ay hindi tungkol sa pagiging aggressive, hindi tungkol sa pagiging dominante. Minsan ang lakas ay yung kaya mong manatili sa proseso kahit walang kasiguraduhan. At habang ginagawa mo yon, may nabubuo sa loob mo na hindi madaling mawasak. Hindi ka na basta-basta nadadala sa hype. Hindi ka na basta-basta naiinggit. Kasi alam mo, may sarili kang timeline. May sarili kang pace. Isa pa, napansin mo ba yung mga taong tahimik pero pag nagsalita, may bigat? Hindi sila madaldal, hindi sila laging may opinyon sa lahat. Pero kapag nagsalita sila, napapakinggan. Bakit? Dahil may disiplina sila sa salita. Sa edad natin, alam na natin kung gaano kalakas ang salita. Kaya nitong magbuo, kaya rin nitong manira. Kaya kung may tahimik kang disiplina, hindi ka basta-basta nagsasalita dahil lang sa emosyon. Minsan gusto mong mag-react agad, gusto mong sagutin yung message na nakakaasar. Pero may boses sa loob mo na nagsasabing, hintay muna, kalma, at pag kalmado ka na, dun ka magsasalita. At dahil doon, mas malinaw, mas maayos, mas may respeto. Hindi ito madaling gawin, lalo na kung dati, sanay kang sumagot agad. Pero habang pinipili mong kontrolin ang salita mo, napapansin mong mas konti ang drama sa buhay mo. Mas konti ang away, mas konti ang regret. Tahimik pero malakas. At sa puntong ito, marahil napapansin mo na ang tahimik na disiplina ay hindi lang isang habit. Isa siyang lifestyle, isa siyang identity. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na okay ka lagi. Hindi rin ito tungkol sa pagiging robot na walang emosyon. Ito ay tungkol sa pagpili, araw-araw, sa maliliit na bagay. Pagpili na gumising kahit tinatamad. Pagpili na umamin kahit masakit. Pagpili na maghintay kahit impatient ka na. Pagpili na manahimik kahit kaya mong manakit ng salita. Lahat ng yan, maliit na desisyon. Pero pag pinagsama-sama mo sa loob ng maraming taon, ibang klasing lakas ang mabubuo. At habang mas tumitibay ka sa loob, may isang huling bagay na natural na susunod. Yung kakayahan mong maging halimbawa sa iba nang hindi mo kailangan ipilit. May kakaibang epekto kapag ang isang tao ay tahimik pero disiplinado. Hindi mo kailangang mag-lecture, hindi mo kailangang magyabang, pero ramdam ka ng mga tao sa paligid mo. Kung may anak ka, mapapansin mo to. Hindi naman sila laging nakikinig sa sinasabi mo, pero nakatingin sila sa ginagawa mo. Kapag nakikita nilang kahit pagod ka, tinutupad mo pa rin ang responsibilidad mo. May pumapasok sa isip nila. Kapag nakikita nilang hindi ka basta sumasabog sa galit, may natututunan sila tungkol sa self-control. Kapag nakikita nilang marunong kang mag-ipon, magtiis, at maghintay, may pattern na nabubuo sa kanila. Hindi mo sinasabing gayahin mo ako, pero ginagaya ka. Yan ang lakas na hindi kailangang ipilit. Sa totoo lang, mas malakas ang impluensya ng tahimik na disiplina kaysa sa malakas na sermon. Kasi ang sermon, madaling makalimutan, pero ang halimbawa, tumatatak. At hindi lang sa pamilya, kahit sa trabaho. May mga tao na hindi masyadong maingay sa meeting. Hindi sila laging bida. Pero pag may crisis, sila yung hinahanap. Bakit? Dahil consistent sila. Hindi sila pabago-bago ng mood. Hindi sila madaling mataranta. May steady presence. Yung ganong klaseng lakas, hindi yan nabibili. Hindi yan nakukuha sa isang seminar. Nabubuo yan sa araw-araw na pagpili ng disiplina kahit walang nakakakita. Ngayon, gusto kong maging honest ka sa sarili mo. Ilang beses ka nang nadala ng emosyon at nagsisi sa huli. Ilang beses mo nang sinabing, dapat hindi ko sinabi yon, o kaya, dapat mas nagtiyaga pa ako. Hindi para saktan ang sarili mo ha, hindi ito guilt trip.
Ito ay paalala lang na bawat araw may chance ka ulit pumili ng tahimik na disiplina. Hindi mo mababago ang kahapon, pero pwede mong baguhin ang ugali mo ngayon. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mong mas bumababa ang ingay sa loob mo. Mas hindi ka na naghahabol ng validation. Mas hindi ka na insecure sa success ng iba. Kasi alam mo, may ginagawa ka. Kahit maliit, kahit tahimik, may sariling kang progreso. Minsan kasi, ang pinakamaingay sa mundo ay comparison. Mas ahead siya. Mas mayaman siya. Mas successful siya. Pero kung may disiplina ka sa isip mo, babalik ka sa sarili mong lane. Sasabihin mo, may sarili akong takbo. Hindi ito karera laban sa kanila. At doon ka mas lalong lumalakas. Habang tumatagal, ang tahimik na disiplina nagiging tahimik na kumpiyansa. Hindi na kailangan ng approval ng lahat. Hindi na kailangan ng spotlight. Alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ang tama. At alam mo kung ano ang maganda doon. Mas payapa ang buhay. Hindi ibig sabihin walang problema. May problema pa rin. May bills pa rin. May misunderstandings pa rin. Pero iba ang dating mo sa problema. Hindi ka agad natitinag. Hindi ka agad nagpapanik. Kasi sanay ka nang magtiis. Sanay ka nang maghintay. Sanay ka nang kontrolin ang sarili mo. Yan ang tunay na lakas. Hindi yung kaya mong sigawan ang mundo, kundi yung kaya mong pamahalaan ang sarili mo. Kaya kung may isa kang dadalhin mula sa usapang ito, sana ito yun. Hindi mo kailangang maging maingay para maging malakas. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang laban mo. Minsan, ang pinakamalalaking pagbabago nangyayari sa mga tahimik na umaga, sa mga pribadong desisyon, sa mga sandaling ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang pinipili mong tama. At kung pakiramdam mo mabagal ang progreso mo, okay lang. Basta tuloy-tuloy. Ang puno hindi sumisigaw habang lumalaki. Basta lumalalim ang ugat. Ikaw din, palalimin mo ang ugat mo sa disiplina, sa consistency, sa self-control, sa pananagutan sa sarili. Darating ang panahon, hindi mo na kailangang sabihin sa iba na malakas ka. Makikita nila, mararamdaman nila. Pero higit sa lahat, mararamdaman mo sa sarili mo. At kung nakarelate ka dito, gusto kong marinig ang kwento mo. Saang bahagi ng buhay mo ka ngayon nagpa-practice ng tahimik na disiplina? Sa health ba? Sa pera? Sa relasyon? I-share mo sa comments. Baka yung kwento mo ang maging lakas ng iba. Kung may nakuha kang aral o kahit isang linya na tumama sa'yo, i-like mo ang video na ito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentuhan na may lalim pero diretso sa puso, mag-subscribe ka sa channel. Sabay-sabay tayong tumibay, hindi sa ingay, kundi sa tahimik na disiplina. Tandaan mo, ang buhay hindi paligsahan ng paramihan ng salita. Isa itong mahabang paglalakbay ng paghubog ng sarili. May mga araw na madadapa ka, may mga araw na tatamarin ka. Pero bawat beses na pipiliin mong bumangon ng tahimik at gawin ang tama, kahit walang nakakakita, may bagong lakas na nabubuo sa loob mo. At balang araw lilingon ka at mapapangiti. Hindi dahil naging perpekto ka, kundi dahil hindi ka sumuko sa sarili mo. Patuloy ka lang, tahimik, disiplinado, matatag. Doon nabubuo ang tunay na lakas. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.